Day. Makakasama po natin ngayong umaga ang ating engineer and scientist po, no? Mula po sa DOST, Department of Science and Technology. Ang ganda po ng aming topic ngayong umaga. Tungkol po ito sa pag-convert ng used cooking oil bilang biodiesel. Naku, ano kaya to, no? At least nare-recycle mo, hindi mo na lang tinatapon, no? Itong used cooking oil at nagagamit pa uli. Kasama natin walang iba kundi si Engineer Rino Bia. Magandang umaga po sa inyo, Engineer. Morning po, ma'am. Narinig po ba? Yes, Good good morning. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Oo. Okay, Doc, ano ba to? Ano ba itong proyekto ninyo dito sa DOST? Opo. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Engineer Reno from DOST ITDI and nandito po ako para i-promote yung aming 800-liter biodiesel reactor sa housed at DOST ITDI under Green Oils Laboratory. So, yung pinopromote po naming biodiesel reactor, may capability po siya na i-convert yung vegetable oils or other natural-based na oils into biodiesel. So, kasama po doon yung mga coconut oil, palm kernel oil, iba pang mga bio-based oils into biodiesel po. Kasama din po doon yung used cooking oil, which is yung topic natin today po. Wow. So, used cooking oil, syempre, ang mantika, engineer, hindi naman yan forever, di ba? Opo, sir. So, meron talagang pagkakataon na kailangan mo na siyang i-discard. Lamanizing po natin, no? Gawin po natin practical ang diskusyon natin. Paano po talaga siya na i-convert at nagagawang, kumbaga, biodiesel at saan po siya nagagamit? Yung sa tanong ni sir, yung used cooking oil po is nire-react po siya into sa alcohol and meron pong tinatawag na catalyst. Ngayon, yung alcohol and catalyst reaction po na yun is tinatawag na transesterification, which yung used cooking oil po is na i-convert into biodiesel na pwedeng magamit sa maraming wide application gaya ng mga equipments, boilers, tractors. So, yun po yung pwede nating magamit. So ngayon po, ano po yung status nito sa ating bansa? May mga nagagawa ba kayo at sinong gumagamit talaga? Opo. May mga pilot demonstration na po kami. Meron po kaming, di ko lang alam kung pwedeng i-mention, may mga ina-assist na po kaming industry currently and may mga LGU po na lumalapit sa amin ngayon na patuloy po namin ina-assist tungkol dito. What do you mean ina-assist? Kailangan ba nilang bilhin yan? Kunin yung rights to, di ba? Opo. Di ba meron yung ano? Actually, ma'am, itong pinopromote namin ngayon, yung 800 liters po, is open siya for facility rental. So, pwede nilang Okay. i-rent yung facility namin kasi medyo malaki po ito. Isang planta siya ng biodiesel reactor. And another po, na kung paano nila pwedeng i-adapt yung technology is pwede po silang mag-walk-in sa amin, lumapit sa amin, and i-assist po namin sila through depende po sa capacity ng kanilang target. Kasi pag may lumalapit po sa aming stakeholder, halimbawa interested silang mag-avail ng technology, ang number one pong ina-assist namin is yung kanilang capability to produce the oil, kung gaano po kadami. Kasi doon po magdedepende kung ano po yung ano po yung ang tawag dito, capacity na babagay sa kanila. Kasi baka mamaya kukunti yung napoproduce nilang oil, tapos malaki yung magawa namin. So, depende po, i-adapt po namin yung capacity doon sa capability ng LGU or ng stakeholder. Wait, where is the plant? Saan po yung planta? Sa DOST ITDA po, sa Taguig. Which is in Sa Taguig. Taguig. Okay. And for example, you mentioned po na ang LGU ay ginagamit rin ito. Anong pong mga sitwasyon para naman malaman namin? I think you can mention naman kasi Apo. ano naman to para sa bayan, di ba? Opo. Yes, ma'am. Opo. Actually po, si LGU, pwede po nilang magamit kasi may mga, actually, sa LGU po, may mga applicable po siya, pwede siya magamit in any mga diesel-fed na equipment eh. So, mga boilers po, mga tractors, kung malapit po sa dagat, pwede po yung mga boats na diesel-powered Ayun. yung ano. Okay. Opo. Pwede sa mga bangka. pwede po. So, sa Oo. mga mangingisda natin, Pwede rin po, pwedeng ma'am. gamitin Opo. yan. Opo. Yung mga naglalayag sa West Philippine Sea, pwedeng bigyan. Di ba binibigyan sila ng oil? Ng rasyon. Oo. Yes. Pwede po. Kung Sa sa mga kotse. Di ba?
Pwede rin siya pero medyo mas strict lang po kasi yung tawag dito, compliance na kailangan kapag transport application siya. So, hindi namin siya tinatarget. Pero to answer the question, yes po, pwede po siya. Technically pwede. Like but what? now, Like tricycle? Ganyan? Ano pong... Yung mga diesel-powered lang din po na... diesel-powered na 4 cars? wheels. Yes, ma'am. Yes. oo, Talaga? pwede. Biodiesel. Eh, ang diba? mahal pa naman ng diesel ngayon, Oo di ba? nga eh, Yes, ma'am. yun nga Oo, eh. pero hindi ba masisira yung sasakyan? Di ba yan yung reaction namin? Dapat po hindi kasi mas maganda siya sa compared sa fossil based yung traditional na diesel Ay, natin. yeah, Opo. talaga? Mas maganda po. Pati po yung environmental factors, yung carbon footprint, mas nalilesen po kung So, saan kung kami sakali. pwede magpa-gas up ng biodiesel kung sasakyan? Meron ba? Currently po parang wala pa ma'am na Wala. ano, opo. Wala tayong support. Pero sorry po, to Sayang. mention lang din pala, Oo. yung government natin dati is nag-implement ng biodiesel blending. Kung Diba? napapansin niyo po Oo. yung mga yung mga gasoline Meron sila. station natin, meron silang B3 o hanggang B5, B4 yata. Pero nasuspend yun kasi medyo strict kasi yung compliance, tapos ang inaalaw lang nating feedstock dati is coconut oil lang. So nung Oh. nag-spike yung price ng coconut oil, medyo nahirapan Hinold muna. hinold muna So, yung engineer, Wait, sorry. Na-curious ako. Now, pwedeng kahit hindi coconut oil, kahit anong oil. Opo, ma'am. Pero yun nga po, ma'am. Medyo strict lang sa transport application. So, ang tinatarget namin is yun nga, yung mga LGU mo, yung mga non-transport application, gaya ng mga boilers, mga tractors. Opo. Pero yung Oo. ginagamit nyo, like what you use in your planta, ay ano po, anong mga oil yan? Saan galing? Do you collect? Can we donate? I mean, yeah, you yung said sourcing. used oil. Oo. Sa ngayon po, wala po kaming pinoproduce. Pinopromote namin siya, ma'am, to makakuha ng producer din kung sakali na interested na ipaprocess yung kanilang used cooking Used oil sa oil. amin. Opo. Kasi Kasi kung LGU ka within Metro Manila, pwedeng diretsong facility rental. Ngayon, kung malayo kayo, pag-uusapan po natin kung paano namin kayo ma-assist through technical assistance, pwedeng, yun nga, i-evaluate muna namin yung capability yung makakollect and makaproduce ng used oil. Then, bago namin kayo i-assist sa deployment ng mismong equipment So, kung sakaling may ganon. Opo, sir, sorry. To clarify, sir, yung pag-source po ng used oil, nakadepende po siya sa stakeholder? Or at the same time, meron din po kayong, kumbaga, efforts na mag-source po ng mga used oil? Sa ngayon po, nakadepende dun sa stakeholder po. Kaya po, ang tinatarget namin is yung mga may napoproduce. Correct. Actually, maganda po siyang program sa mga LGU kasi parang sa collection po ng basura. Magkaroon Correct. ka ng collecting mechanism ng oil. yes. Tapos, ayun, Oo. pag na-collect siya, pwede po siyang i-convert kapag may may amount ka na. Kumbaga kayo yung middleman, parang nasa inyo yung technology. Sabihin natin, LGU ni Migs, di ba? Kunwari, di ba? Meron akong source ng used cooking oil at meron din akong paggagamitan nitong biodiesel. Pwede akong lumapit sa DOST. Pwede, sir. Apo. Ayun. At saka magandang idea to collect yung mga used oil nga instead of just, throwing them. Tama. Opo. Or At kung saan-saan yun. sa sink, di ba? Oo. Dispose po Tinatapon mo, Oo. dispose mo lang yan. And sayang, pero dapat marami po, di ba? Like how much? Depende, ma'am. Kasi pwede naman po nating paliitin nga. Ang nasa amin po is 800 liters, pero may current po kaming mga efforts na ginagawa ngayon to reduce it to around 200 or at least 100 siguro, 100 liters. 100 liters. Mm-hmm. Alam mo, partner yung mga restaurants, saan sa tingin mo, sino yung mga Correct. magandang mapagkukuhanan ng used cooking oil bukod sa mga fishballan at mga Opo, ma'am. Actually, yun Sa po mga yung kabahayan, kabay-bahay. paulit-ulit? Di ba yung mga saturated, sa mga fast food. fast food po. Di ba? Di ko lang sure, ma'am, kung ngayon ay parang may pinagbebentahan ba sila, may pinag-aanoan sila ng used cooking oil nila. So, ayun. Pero pwede rin po, actually, pwede silang sources sila sa mga target, mga hotels, di ba, nagluluto ng breakfast yung mga hotels, nagpiprito sila. Yes, oo. So, isa pa yun, yung mga fast food nga po, mga chicken, mga Jollibee, yeah, ano naman. the big fast food chain. Opo. Since you mentioned Jollibee, may McDo din, may Oo. Burger King, lahat. Lahat sila. Mga lahat category, yan. mga category. Yes. Oo. Di ko lang sure kung may parang si Jollibee yata ay may sarili ng May sarili na silang biodiesel facility. Parang ganun po Oh, yung that's narinig good. namin. Because, dapat nga lahat ganyan eh. Pati hotel sana, di ba? Tsaka yung mga big fast food chains.
Opo. Well, it's very interesting po. Ano pa po yung ibang iniimbento nyo dyan sa DOST para malaman naman natin? Kasi alam mo, dapat yung science partner mix isa yan sa mga dapat paboritong subject ko yan. Nung bata rin ako Diba gusto mo maging scientist? Oo. Kaso si Engineer Rino lang ang talagang na-fulfill yung dream na yun Opo. So sa ngayon po yun yung inaano namin kasi kami ay malawak na sa DOST and yun po yung nakaangkla sa amin na kami ay sa biodiesel research. So madami pa naman po. Pwede naman nilang di ko lang sure kung paano. Siguro sa website ng DOST makikita nila yung ibang mga technologies na dinedevelop namin. Marami po To actually. explain, once again, kasi may mga confusion or fake news or myths about biodiesel. Di ba dati, naririnig ko yan, kunyari, yung driver, ayoko magpalagay ng biodiesel, masisira yung sasakyan ko. Ano bang nangyayari dyan? How do you convert yung cooking oil, di ba? Opo. To something that can run a motor, di ba? Or a vehicle. Actually, yung used cooking oil po natin, parang ire-react mo lang siya, then mababago po kasi yung chemical composition niya. So, may doon, pag nabago mo na siya, pwede na siyang magamit as alternative sa diesel. Sabi Yung- mong mas malinis? Bakit? Paano Opo, kasi ma'am, nangyari ano yun? siya ma'am ang tawag dito, based po sa mga studies, wala lang ako actual figure, pero around 40 to 80% yata yung lesser carbon emission niya. oo. Opo, parang ganun yung na ano niya. And so mas okay pa siya sa sasakyan, Mick, sa Opo. tingin mo? Ikaw bilang isang mahilig sa sasakyan. Na ano pa rin yan? Oh. Wow na. Di ba tayo? Hindi ka naman sa Pero Hindi, pero di ba importante. naisip mo rin yun? Ba't ako magpapalagay? Hindi ko Hindi, alam. pero depende. Oo. Sana. I mean, ang hoping na talaga makapag-develop ng technology para nga papunta dun sa end consumption. Yes, at least sa Oo. pag-uusapan natin ngayon na pwede yun. Oo na pwede. Kasi yun nga, At sabi mo nga ibalik, kanina, yung science, di ba, hindi lang siya kumbaga theory pang education, maganda rin yung nailalagay natin sa practical na application para malapit sa bituka natin. Oo. Pero wait a minute, sabi mo yung used cooking oil na coconut na naubusan or saan pa ba nila iba ginagamit yon? Actually, yung sa transport application, ma'am, to clarify lang din po. Virgin po yung ginagamit nila doon, virgin coconut oil. Hindi virgin na Coconut oil from oil. coconut, opo. Oo, So, hindi lahat virgin coconut oil eh. Opo, PCO kung you mean? Oo. Pag used cooking oil po kasi, parang tinetreat natin siya as second gen na feedstock na kasi gamit na siya used cooking oil na siya. Nagamit na siya pang prito. So, Hindi na mas effective. hindi naman po sa hindi mas effective. So, may kailangan lang na step para ma-pretreat siya or ma-filter mas maayos yung quality. Then, okay pa rin naman po. Though, yun nga po, sa atin kasi, ang tawag dito, mayroon po kasi tinatawag na PNS, Philippine National Standards, sa biodiesel, na kung saan may requirements po na dapat maabot yung oil mo para pumasa doon sa transport application. No? Ngayon, medyo mas strict lang siya. And ang nakapasa lang doon is si coconut oil. Si coconut oil na kailangan VCO, virgin coconut oil. Opo, ma'am. And ang naging problem siguro doon is yung kalaban kasi malaki din po ang pakinabang ng coconut oil sa food, sa cosmetics, sa lahat po ng ibang mga bagay. So doon po siya naipit siguro. So ngayon, yung used cooking oil hindi pala masyadong ginagamit. Opo, ma'am. Actually, sa mga household po, often discarded. Sa mga fast food and malalaking, alam ko, tinitreat nila siguro or binibenta sa mas murang halaga para ma-dispose. Parang Or ganun po. gamitin ulit. Or gamitin ulit. So paano yun? Hindi naman pala pwedeng gamitin yung used cooking oil. Saan po? Na pwedeng mag-donate sana kasi sabi mo it doesn't pass the standards. So kailangan virgin coconut And oil. sa lang po, sa transport application ng Transport Sa ma'am. application. transport. Pero saan pang kumbaga Okay. general use kung hindi sa transport application? Yun nga po, Pwede. gaya nung nabanggit ko po, yung Tama, mga boilers, mga Pwede. ibang Yan. basta mga Okay. diesel fed po. Okay. Hindi ganun ka-sensitive yung mga makina. And So Yan. that's why. Yan. So now gets ko na ba't mahirap at natanggal yung dating may mga biodiesel sa mga gas stations. Tama. Dahil virgin coconut oil pala yung Opo, ginagamit yun doon. yung naging- Oo. Kasi beyond transport, marami pa naman mga Marami pang pong other iba. applications. Oo.
Alright. Oo. Well, good luck po sa inyo, Engineer Rino, at sa DOST. Maraming salamat po. Siguro meron pa kayong panghuling paalala para sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po ngayong umaga. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. So, ayun po, ang last message siguro namin dito sa DOST is, yun nga, sana hindi matapos yung atensyon sa biodiesel ngayong dahil may crisis lang and pag natapos yung crisis wala na. So, sana po tuloy-tuloy yung support natin to sa energy resilience ng ating bansa and ayun, sa mag-push tayo into mas sustainable and renewable na mga energy sources. Yun lang po. Alright. Maraming salamat po sa ating kaserbisyo of the day, Engineer Reno Bia, mula po sa Science Research Specialist. Siya po ay Science Research Specialist 2, Chemicals and Energy Division mula po sa DOST. Sir, thank you po. Thank you po. Thank you. Okay. Oo, alright. Maraming salamat, Engineer Rino.